Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Sa radyo ang Barkadahan kay Kristo na isa pong project ng ating Commission on Catechesis ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At ako po si Sister Daisy, ang inyong Archdiocesan Coordinator for Catechesis na substitute again. Nag-anchor on behalf of our Catechetical Director, si Father Pep Bakay, dahil meron lang siyang misa this point in time, no? And again, magandang gabi po. Sana po ay tayo ay magkakasama and be with us for the next hour. And total, nag-greet na rin po ako. Gusto ko pong i-greet yung aking mga pamilya dyan sa Pampanga Provincial Jail. Sinulat pa po yung kanilang mga pangalan. No? Si Eugene Roque, si June Chico, si Maynard Mendoza sa Celda number 4. At as usual, yung aking pamilya sa Celda number 3, namely, si Tay-Tay, si Willie, si Bradley, si June, si Zaldi, at yung iba pa dyan sa Celda number 3. Isang malaking pamilya na po kami dyan. Hello, good evening. Sana ay makapag-share sila ngayon. Okay, so ito pong inyong Go-Go Girl na for Friday. Kasama pong isa pang Go-Go Girl na aking pong introduce. Introduce pala niya yung sarili niya. Sister, sige, take it away. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen. Ayun na siya. Ito. Sige po. Susunod. Si Michelle naman, kasama pa rin natin for the second week po. in a row. Good evening po sa mga taga-subaybay ng Barkadahan kay Kristo. Ako po muli si Michelle, makakasama nyo ngayong gabi. Binabati ko rin po pala ng Happy Fiesta ang mga taga Santo Tomas, Pampanga. Happy Fiesta po sa inyo dyan. And happy listening po sa lola ko, kay Mama, Makmak, and Joe. Ayan, tamang-tama. Tamang-tama ang pagdating. Ngayong araw na ito ay kapistahan ni Santo Tomas. Yung isang martyr din, apostol na martyr. At si Michelle ay taga Santo Tomas. Tama. So, what a great coincidence. Si Father Pep ay former parish priest ng Santo Tomas. Tama rin po. Sayang, wala siya dito, no? At tayo po ay pinapalad na naman ngayon for this evening kasi ang ating ginigiliw na co-anchor ay dumating na naman po at kasama natin ngayon ang ating minamahal na si Apong Seto. Welcome po, Apong Seta. May pasalubong pa kami dito. Ang ganda, oh. Sige po. Good evening po. Ako po ay anchor substitute. Wala po si Main anchor na po tayo ngayon. Father Pep. Ay binabati ko si Father Pep at ang ating lahat at tagapaginig, lalong-lalo na po itong may-ari nitong istasyon na ito, 91.9 FM, Bright FM. Bright FM. Opo, magandang gabi po sa inyo lahat. Naku, tayo kompleto na naman for this evening. So bagong lahat, para yung mga gustong mag-share sa atin, you are most welcome to share. Sige, ikaw, si Sir ang magsasabi ng ating mga text line numbers. Yes po, for Smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Para naman po sa ating Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Para po sa ating mga nais mag-register sa Connect Katekista program, i-type lang po sa ating mga cellphones REG space, ang pangalan, ang tirahan o eskwelahan, maari din yung parokya o vicariate, i-text po natin or ipadala sa 0967-891-0966. That's 0927-891-0966. At ang ating counseling line naman po, kung nais ninyong humingi ng payo, yan ang 0922-831-5967. 0922-831-5967. Kung nais naman pong tunghayan yung ating mga previous episodes
pumunta po tayo sa ating Facebook account. Yun yung Barkadahan kay Cristo, Pampanga. At kung nais naman po ninyong tunghayan kami ngayon habang kami nagpo-broadcast ng live, pumunta po tayo sa Ustream. I-type sa ating mga browsers sa internet yung www.ustream.tv/channel/rightfm 919. So, siguro para makapagsimula na tayo ng mabuti, ay simulan na nating basahin ang ating mabuting balita. Ing pamipasyag king maya pabalita, iba't king libro ng San Juan. Oneng itomas, ing metong karing 12, alayo inyang dinatangya i Jesus. Inya sinabi daring aliwang alagad kang Tomas, ikit miya ing Ginu. Nga nang may kibat Tomas, ako maniwala hanggang ako laakit, ding bakas ding pako karing gamat na, at itagkil ing taliri ko king bakas daring pako, at ing gamat ko king katalindikingan na. Pangalabas daring 8 aldo, makatipon lang pasibayo ding alagad king bale at kaya bere itomas. Makasarala ding pasbul, oneng linobya Jesus at tinalakadya libutad da. Nga ng Jesus karela, kapayapan kekongan, at saka na sinabi kang Tomas, lawen mula ding gamat ko at itagkil mekeni ing taliri mo. Dala mekeni ing gamat mo at itagkil meking katalindikingan ko. Nakamag-alinlangan, maniwala na ka. Meki batya itomas, Ginuko at Diyos ko. Nga ng Jesus kang Tomas, maniwala na ka uling ikit mo ko? Mapalad la detang maniwala ka na ko, agyamang era ko ikit. Ing maya pabalita ning kaya katamong kasalpantayanan. Kapurihan keka, o gulong Yesu Kristo. Ay, ang ating ay tamang-tama, ano? Yung ating gospel ay tungkol sa kapiyastahan nga, ano? Ni si St. Thomas. So, sige, magsisimula kay Sister Karen ang ating sharing. Naku, may preview na yan kanina kasi nung tanghali. Pinag-uusapan namin. Kaming tatlo, di ba? Si Among Jean, si Sister Shirley, mga kami, quantitative. Ganun ba? Kumbaga, kasi para sa akin, yung doubting Thomas, it's not necessarily negative. Actually, nakaka-relate ako kasi ako yung taong bago ako maniwala, kailangan makita ko muna o naiintindihan at the very least. So yung, sabi nga ni Among Jean, si Santo Tomas, hindi naman negative, yung kanyang paghahanap muna ng pruweba. Ang ibig sabihin, naghahanap siya ng katotohanan. Sabi nga ni Tita Shirley naman, hindi hearsay. Nanigurado lang siya. Very skeptical po siya. Skeptical. Looking for evidences. Kaya lang, nung dumating na yung ating Panginoon, di ba? Yung kanyang pag-aalinlangan o yung hindi pa paniniwala, talaga namang naging pure o naging buong-buo sa kanyang loob. Yung sinabi nga niya, my Lord and my God. Oo, saan ba natin naririnig yun? Ay, nasa misa sa po. Misa. Tapos, yung para sa akin, yung reflection na ito, depende naman kasi, maraming uri ng paniniwala sa atin Kung yung mga tao, di ba, may head people, may heart people, may gut people. One is not better than the other. So, itong si Santo Tomas, si Tomas nung panahong yun, talagang siguro head person siya, no? Yung thinker. Iisipin muna, teka muna, etong aking Panginoon ay namatay. Nakita ko sa aking mga sariling mata na siya ipinako sa krus at namatay, binaba, inilibing. Nasaan na siya? Totoo nga ba? Kasi ang dami-daming haka-haka, di ba? After he was buried, sabi ng mga Roman soldiers, di ba, nagpakalat sila ng chismis na hindi naman namatay o hindi naman nabuhay. Ninakaw lang yung... Kung ako siguro, iisipin ko rin, alin nga ba yung tama o hindi. And time will tell. At isa yon, kung kasi trained naman ako sa
kumbaga, in science, you sift So, see is through to the believe. information. In Kapampangan, salakan mo pa mo nung nanuing akakit mo. Salakan mo pa mo. You observe first. So, ito yung kagandahan kay Santo Tomas. Hindi siya yung, naisip ko kung nabubuhay siya ngayon, hindi siya yung sasakay sa bandwagon. Di ba yung, Opo. di ba Michelle, alam mo yan? Takatakiki Yes po. lang. Yung sa kabataan ngayon, o kahit hindi kabataan, mga kasing edad namin o mas matanda, pag may nakita silang nakapost sa Facebook, share lang sila ng share. Hindi mo na iniisip Iniisip. kung ano yung sinishare nila. Hindi na pala ganun Hindi na kaganda, maganda. di ba? Si Santo Tomas, kung nabubuhay siya ngayon, siguro siya yung nagsasabi ng, stop, think before you click. Ay, tama po yun. Think before Instead you na think click. before you act. O, di ba? May campaign kasi sa internet, di ba? na Yes, think before you click. Si Saint Paul naman ba yun? Yung think before you act? Di ba? Sa Acts of the Apostles. So, napakagandang example din, kung tutuusin. Ang sa akin naman po, kamukha po ni Apong Tomas na kung aming tawagin bilang parishioner ng Santo Tomas. Lahat sa atin ay, di ba po, maraming alinlangan sa buhay. Madalas, sinisisi natin ang Diyos sa mga dumarating na problema sa atin or mas worse, we question the very existence of God. May Diyos ba talaga? Nasaan ang Diyos? Ba't ko dinaranas ang mga ganitong bagay? We have many doubts in life, but the good thing is, Jesus never failed to make us realize that even if we don't literally see Him, He is always here for us. We just need to have faith and believe in Him. He is always there for us, waiting to be called and recognized. At itong ebanghelyo po ito na talaga namang nagpapatunay na it's never too late kung gusto mong magbalik loob sa Panginoon. Talaga namang tatanggapin kanyang wholeheartedly. At saka, He is the epitome why second chances exist. Di ba po ba? Oo, second chance, one more chance, ano? Yes po. Oo. Sige, konti bago si Aposeto, siguro yung sa aking kuro-kuro, no? Ako kagad kong nire-relate sa sitwasyon ng buhay ang mga message ng gospel natin, no? Opo. Tayo, Jesus knows na tayo, mga human beings, meron tayong mga doubts, no? Kaya, alam mo, because mahalaga tayo sa Kanya. Nandiyan na rin tayo, ayaw na niya tayong mawala, kaya kung minsan, nagpapasikat siya eh. Hindi ba? Yun, katulad po nito, nung nangyari itong Apong Seto, for 1 week na po, o magto 2 weeks na niyan, nagsimula pong mag-devotion sa Apong Mama Kalulo, yung mga sa Zelda 3 sa provincial jail. Every 9 o'clock, nagdadasal sila. So, ang napakaganda ng kanilang mga panalangin na pero nasa behind sa likod ng iniisip daw nila talaga kayang may mangyayari pa sa atin, yung mga tipong gano'n, makakalabas pa kaya tayo. Pero thanks be to God, ayan, para mawala yung mga doubts nila. 1 linggo pa lang silang nananalangin, 2 yung na-release sa kanilang selda. At meron pa pong isang pinaprocess na for this week. So, yun. Parang bang yung sinabi ni Jesus, no? Hawakan mo yung yung mga sugat ko. Ang sinabi po nila, Apong Seto, pinangako nila sa akin, sabi nila, kahit na po lumabas na kami, tuwing Sunday, magsisimba pa rin po kami dyan at mag-a-attend kami tuwing Monday ng Bible study. Yan. Tutulong na po sila para hindi daw mabigat yung dala ko. Sabi ni Mark. Si Mark ang nalabas na po, Apong Seto. Si Mark at saka si Jimmy. Yan. Sana Salamat sa Panginoon. Opo. Yung pananala. At saka meron na naman pong nakalinyang mangumpisal mong sa Sunday. Meron na naman na nainganyo sila nung naunang mga nangumpisal. Si Apong Seto, yung kanyang explanation po, sharing niyo. Opo, napakaganda yung sharing ni Karen at saka Michelle, at saka yung pangatlo sa iyo na talagang ang pananampalataya, it is a precious gift. Mawala natin yan. At maaari nating baliwala, itapon, o hindi mo i-appreciate. At ang unang magandang katangian ni Santo Tomas ay he's honest. Hindi siya nagbabalat kayo. Hindi siya talagang plastic. Tama. Hindi plastic. Hindi plastic. So the beauty of his honesty. Kaya sabi niya,
hanggang hindi ko ilalagay yung aking daliri sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwala. So, hindi kamukha ng iba ay iniwasan yung katotohanan, no? Opo. Sabi nga natin ay hypocrites, plastic. Pangalawa rin ay huwag nating kalilimutan na ang mga apostoles ay hindi robot. No? Maraming dinaanan na susubok, alinglangan, urong sulong. Kaya faith is it's a journey. Hindi mo one click. time, one click yan. Hindi ma-click. It's a long process. Hanggang buhay tayo ay naniniwala. No? At hanggang tayo buhay, talagang we walk by the light of faith. Sabi ni San Pablo, no? Walk by faith, not by sight, not by vision. Opo. Kaya that is the story of mankind. Panahon ni si Eva, ayaw din maniwala. Opo. Nadenggoy sila ng serpent. Mas naniwala doon sa Nadenggoy lies. kay Satanas sa forma ng isang Ahas. Ahas. Opo. Ayan, ahas. Sabi nila, bakit niyo kakanin yung bunga ng halaman dyan? Sabi nila, sabi ng Diyos, pagka kinain namin, kami mamamatay. Hindi, sabi niya, pagka kinain yan, maging Diyos kayo. Maging Diyos kayo. Tukso, no? Hindi naniniwala si Adan, si Eva. Kaya, huwag kayong don't be surprised. Yung ating mga magulang ay hindi naniniwala, kaya tayo rin. Tama na natin. Meron din tayong mga doubts. Mayroon tayong doubts. Namana natin. And finally, yun namang hindi paniniwalang yan, nangyari kabaligtaran. No? Yun. Itong skeptikong ito, naging proclaimer. My Lord and my it's God. the highest form of proclamation because sinabi niya siya Diyos na my Lord and my God. My God. Well, yung ibang tao hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sabi nila, misdan niya po nga ra. My Lord and my God. And then naman po, hindi naman nagsisinungaling si Santo Tomas, nakakahiya. Is a true witness of the Lord. So we said, Diyos Pinoclaim ko niya. at Panginoon ko at Diyos ko. Pero kung naman niya ang kanyang pananampalataya, tunay na apostol at hindi naman siya namanghalang nasa preso lang. Wala naman sa Biblia na after he said, my God, ay misdang kumo. Alayo ito. May daragdag. So nasa atin na yan sa bumabasa ng Biblia. Opo. So talagang pinroclaim niya yung nakita niya. At ang layo na narating niya. Oo naman. Siya he was credited to have been the apostle of South India. Kaya di ba siya yung patron ng India Doon siya and napadpad, Pakistan. ano? Opo. Nung misdan ka mo naman, dumayo kang makanyang-karayo. Hindi ka dadayo. Hindi ka dadayo. Hindi ka lalayo. Ano nga ba yung kanamatay ni St. Thomas? Paano nga ba? He was martyred eh. Oo. Yes po. Ang Papaano? alam ko po sa Paano? pagpipreach. Habang nagpipreach siya? Yes po. Pinugutan? Actually po, kasama sa homily ng pari kanina yan sa Assumption. Kasi tinanong niya po yung mga estudyante. Alam niyo ba bakit red yung kulay ng damit ko ngayon? Bakit Kasi nga daw? daw po, isang martir si Santo Tomas dahil namatay siya sa pagpipreach sa mga salita at utos ng Diyos. Yun, no? So, ano siguro he was persecuted. Hindi ko alam kung... Ano kaya? Naputa ng Pinana ulo? ba siya? Pinana? Hindi natin alam kung anong uring kamatayan, pero lahat ay namatay na martyr except St. John. St. John, opo. Si Hindi na po siya nakita. San Pedro na crucify baligtad. St. Paul, San Pablo pinugutan ng ulo. Opo. San Bartolome siya ay binalatan. He was Diyos, played. yun ang pinakamasakit. Para yan tugak na. Wapin, bala betute. Mahirap ito. For Christ. Lahat, tapoy nahihiya tayo. Opo. Konting kahirapan, umaatras tayo. Our ancestors in the faith, they're willing to die. Yun naman. May mga binabecue pa. Oo. Pero sigurong regalo Kaya ng... sabi nga ni Tertullian, the blood of martyrs is the seed of Christianity. Opo. Na ang dugo ng mga martyr ay ang binhi ng
Christianismo. Kaya lumaganap. Oo. Kung hindi namatayan, hindi lalaganap. Kasi Kaya nga. credible pagka you are really willing to totally give yourself to the Lord. That's total giving. Sabi nga niya po kenosis. Kenosis, sabihin Emptying of ay oneself. total emptying out of our selfishness, our greed, our all kinds of selfless egoism, ano? Opo. At saka magiging kamukha tayo ng Diyos. Kung kamukha ni Kristo, we are ready and willing to give out everything He gave to us, return it to Him totally. Opo. Walang dagdag, walang bawas. Opo. Tsaka ang kagandahan po nun talagang pinagkaloob ng mga apostles talaga yung sarili nila, no? Self-emptying. Tsaka unless, sabi nga sa Bible, yung unless a grain of wheat dies and falls on the ground, it shall not bear fruit. Luke chapter 24, verse 12. Oo, na-memorize na mo. Luke 24, verse 12. Yun, no? Kailangan talaga mamatay ka muna sa sarili mo bago mag-bear fruit. Yan. Emptying of oneself. You share your time, your talent, and your treasure. No? So when Karen stays here the whole day, namamatay. Ino-offer niya ang kanyang precious time, siesta, convenience, comfort. Bigla akong naging... Kenosis ka bigla, no? Yeah, that's a form of kenosis. Bigla akong naging Opo. Santo Tomasa. Oo nga, kasi nga naman pag talagang where your treasure is, there will your heart be. Yes. Pag tinitreasure mo yung ginagawa mo. Yung mother ng mga nasa presidio. Ay! Nandito. Oo nga po. Ayan Kaya po si second Michelle. home ko na daw yung procedure. Among second home ko na daw. Nag-aaral ka pa, Michelle? Yes po. Anong kinukuha mo? AB Communication po. Kaya magaling ka. Magaling siya. At siya po yung Thank you po. tumutulong sa atin ngayon sa Yes. programming Thank you. ng ating... Po. Tulungan mo Opo. ang ating diocese. Opo. Yes. Napakabata pa niya pero may kenosis na siya. Of no? course. Anak po ni Santo Tomas eh. Oo nga pala. Oo nga po pala. Oo nga pala. Sinusundan yung kanyang Oo. patron. Yes po. Oo nga pala. Okay. So, maganda ang usapan tungkol sa ganyan no? Yung pag ang Kristiyano kasi, it's all about kenosis Kasi Christ gave everything sa atin, no? So, tayo bilang mga Kristiyano, kaya Kristiyano nga ang tawag sa atin dahil nga sinusundan natin ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo, no? Wala siyang kinubli, wala siyang kondisyon, basta't everything that He could give, He gave all. From head to toe. Kenosis na kenosis talaga. Kasi yung unang pananaw ng tao ay para tayo ay kamukha ng Diyos, dapat ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay well-known, ikaw ay mataas na posisyon, may impluensya. Pero hindi yan ang tunay na pagsunod. Tunay na pagkadisipulo kay Kristo. Yung tunay na disipulo ni Kristo ay nakikitulad tayo sa Kanya. No? Na yung iniiwan ng mundo, yung tinatapon ng mundo, yun ang kinukuha ni Kristo. Yun. Oo, tsaka yun ay binibigay ng panibagong kahulugan na para kamukha natin si Kristo, kailangan nga ay mababaloob, maamo, ay marespeto, mahal mo ang lalong kapwa mo, yung lalong agrabyado. Kaya naging kamukha na tayo ni Kristo by total, sabi niya, I am the good shepherd lays down his life For his sheep. Sa pangalawa, sabi niya, God so loved the world that He gave His only begotten John Son. 3:16. Oo, kaya so loving God and being a witness to Christ, it means always giving. Opo, Not yan. receiving only, but Giving. giving. It's in giving. Sino ba yung... Saint Francis. Oo, It's yung in giving that Protestant writer, Robert Sala,
You give and give until there is Harold nothing more to Sela. give. Harold Sela. And he said, you can give without loving, but you cannot love without giving. Opo. Oo, binabasa rin pala ninyo. Si Harold Sela. Harold Sela. At saka sa radyo So, very meron good. po siya. He's a good Opo. Christian Opo. speaker. Pinagkikinggan ko din siya, si Sa Harold Sela. DZFE, pinlag ko pa yung iba. Oo nga eh. Nasabi po ninyo These yung... are God's witnesses, you know. Opo. So, yun na nga. So, yun nga, nasabi po ninyo yung good shepherd, no po, the shepherd will lay down his life for his sheep. Yung pong ating yung mga anak ko nga po doon, meron po silang tarpaulin na pinaprint namin. Meron pong nakalagay na sheep doon sa balikat ni Jesus. Oh. At doon naman sa baba, yung mga sheep na nandun na naka set free. So, doon sa sheep na nakalagay sa balikat ni Jesus, pinirma po nila lahat ang mga pangalan nila. Ibig sabihin, ngayon, nandyan pa sa balikat ni Jesus. Yung pong dalawa na lumabas na, pinirma na nila yung pangalan nila dun sa kareta makabulos. So sabi namin, someday, pupuno ng mga pirma na itong mga nandito sa baba na set free na nakasoga na lang eh. Mga ganyan. Very happy po sila na nangyayari sa kanila. At saka siguro po, bago natin may alay ng buong-buo yung sarili natin sa Panginoon, kailangan po muna natin sigurong tanggapin yung sarili natin. Kasi paano mo bibigay yung sarili mo sa Kanya kung ikaw mismo hindi mo tanggap yung sarili mo, hindi po ba? Oo nga. Minsan sa buhay natin, ang dami nating reklamo, bakit ganyan, bakit ganito. Dapat po pasalamatan natin yung very fact na nabubuhay tayo ngayon, na we are able to experience the goodness of life. Dapat alam nating to be thankful for that. Kasi ang sarili natin, regalo ng Diyos yan. Yes po. We are a gift of God. No? Oo. So, nasa second half. For our self-esteem, there's a difference between pride and arrogance. No? Oh, right. We should be proud, but not arrogant. Yes. I should be proud that I am a Christian. I should be proud that I am redeemed by God, no? by Christ. Iba naman yung mayabang at saka yung meron kang dignidad na hinahawakan. Opo. Pride. Opo. Naku, ang ganda ng discussion natin. Pero nasa second half na tayo. Magbigay daan muna tayo sa isang inspirational song. Children of Easter morning, we sing to celebrate our new lives. The dawn of an eternal morning, the fulfillment of our ancient desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our master obeys this Easter morn. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Love is meaning to our life of dying. For the Lord our God has conquered the night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life, His goodness we've known, until our lives be themselves our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now this meaning to our life of dying. For the Lord our God has conquered the night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life, His goodness we know, until our lives be themselves our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in the song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise
muli, nagbabalik po ang inyong programang Barkadahan kay Kristo. At kami po ay nag-uusap dito tungkol sa ating gospel, tungkol nga sa Doubting Thomas. At meron pong sinasabi ngayon si Apong Seto, baka gusto po ninyong ituloy, yung faith is na may sinasabi kayong bago tayo nag-on ngayon. Yung faith na binigay sa atin ng ating Panginoon ay isang regalo na dapat ay gambulan natin. Huwag nating pababayaan na ito ay matuyo, ito ay mawalan, hindi magbubunga, o ito ay mamamatay, o mawawala na lang. Kaya, faith is both a gift and a task. Ang pananampalataya, sabi ni Saint Pope John Paul II, dumating dito, sabi niya, faith, sabi niya, is both a gift and a task. And we are not being called, sabi niya, siguro hindi tayo tinatawagan ng Diyos na tayo mababatay para sa pananampalataya. All of us are called to live for the faith. Opo. Kaya hindi tayo mamamatay sa kayaan ni Santo Tomas. Pero ang ating bukasyon ay mabuhay. Isa buhay. Ang yung kinamatayan ni Santo Tomas. Opo. And that's, that is, in a way, that's a very difficult martyrdom eh. Oo nga po In martyrdom, one sweep lang. 1 minute, wala, patay ka na. Patay ka na. Yung daily martyrdom, mahirap Yun yan. ang mahirap. You die to yourself every day. Every day, yes. Ayun nga Unless the grain of wheat Opo. falls to the ground and dies, it shall not bear fruit. Oo. Kaya, huwag kayong maiinggit kay Santo Tomas. Meron pa tayong pag-asa. Di ba katulad nga po nung challenge sa atin nung year of last year, no? Called to be saints and sent forth as heroes. Yun ang slogan natin last year. For lay people, they are called to be holy. Yun. Baka may mga meron ba tayong At saka yung holiness pala ng God, it really means totally different. paano po? God is called holy because He's totally different from other beings. So when we are doing something, everybody is cheating. Everybody is practicing, injustice. And you are the only one who refused to accept that kind of living. Then you are becoming holy. Of course, for God, no? Hindi lang for yourself, anong tawag niyan, para ikaw ipurihin. Opo. Hindi. You're doing that precisely because you're a Christian. No? So, do the right thing for Yes. its own For- sake. And for the right reason. Sometimes you are doing something for the For right the wrong selfish reason, yes. You're there to, to Mapasikat lift ka. us up. No? Yun na nga Itaas ang eh. ating bangko. Ay, opo. Hindi po, Mali po yun. Hindi po fake yan. Kanya po yan, fake. Kayabangan. Fake, hindi fake. Opo. So, yung ang pinag-uusap para sa mga ngayon pa lang po nakikinig, pinag-uusapan po natin yung tungkol sa gospel, no? Yung tungkol kay Doubting Thomas na hindi naman negative po ang dating talaga ng pagiging doubtful ni Thomas. Kung hindi nagiging totoo lang siya. Hindi siya, sabi nga niya Apong Seto, hindi siya plastic. Talagang he was thinking out loud. Ika nga, no? Yung sinasabi Yes, niya yes. talaga. Honest. Thinking out loud. Sinasabi lang niya kung ano yung nasa isip niya at sa puso Saka niya. alam niyo, magandang always may kontrabida baski nasa Ay, sine. opo, para Kung walang maganda. kontrabida, hindi sisikat Opo. ang ating Kaya sumisikat ang po ating, yung bida dahil mga martir. Opo. Ganyan, no? At si Jesus naman, madali So naman in siya. the plan of God, do not condemn Judas. In the plan of God, even that serpent, hindi natin naintindihan, kasama yan sa plano Sa ng plano Diyos. ng May Diyos. purpose. Oo nga, no? Oo, pero sana naman hindi tayo Hindi tayo siya. serpent. Hindi tayo yung siya. serpent. Hindi ang serpent, hindi tayo si Judas. Mga kwan din yan, mga evocative, provocative figures Opo. na nandyan niya, may papel, pero wag na natin gagayahin. Opo. Marami na sila. Totoo May ano po yan, yun. may sabi sila, in the greater scheme of things, may purpose sila. May purpose. ang Hindi nga lang Totoo natin po alam yun. kung ano yung Opo. Oo. Kasi, And that is faith also, ha? Opo. Trying to Opo. discern and trying to look at things in a deeper
in a deeper dimension. Opo. So, faith means you are able to transcend, no, from what is natural. Sabi nga na Saint Paul, what is mortal becomes immortal. What is Immortal. perishable becomes imperishable. What is That unseen. is faith. Yeah, what is seen, it What's becomes unseen unseen. Oh. What is tangible becomes intangible. Right. Oo nga, Kaya- no? Ganun ang faith eh. Opo. It's the essence of things hoped for. That's Eh, right. Saka si faith is not defined only from one aspect. It's as you said, it's a whole picture. It's whole picture. Kasi po, yung kung minsan ay we are so zealous in defending one text of the Bible. The whole Bible does not depend on one text. You have to look at the whole Bible. This is a big history. Opo. Oh my God. Tsaka, hindi ba sabi po, man's ways are not God's ways. Yes, Diba? yes. Kaya may mga bagay po na hindi natin maintindihan, pero all we have, kaya nga po merong such thing as faith. Because, no? Because nga may mga bagay na only God knows at tayo ay talagang you will be done lang. Baka meron kang i-add o Opo, meron hindi, kang text. basahin ko lang po itong Ay, ito message ng texters natin na napakaganda po, galing kay 1613. Magandang gabi po. Nagnilay po kasi ako base sa verse 29. Blessed are those who have not seen and have believed. This is a strong manifestation of faith. Faith is not reposed in the hands nor in the eyes of a true believer, not like the initial reaction of Thomas, the disciple to the risen Christ. Faith transcends the five senses. It is deeper than that. Faith is an oasis in the heart. We live by faith or we do not live at all. By faith, Ganda. we move mountains of oppositions or we are stopped by molehills. Napakaganda naku, po ng ang ganda. kanya. Congratulations, Meron brother. din dito ng pwede ko pong basahin. Galing na din sa mga anak ko sa Pampanga Provincial Jail. Ang sabi po ni Taytay, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yun ang kanyang sharing. Yun, faith talaga. Meron ka pa dyan na sharing? Ito po, meron from 5698. Beging Diyos po kay Kongan, lalo na po kang aposeto. Kalupan ng Santo Tomas, sana eta magduda king kay katamong kasalpantayanan. Dapat maging sundalos na katamong Kristo, pagtanggol tayo ang kasalpantayanan tamo. Kalupan ng Santo Tomas at ding aliwa pang apostol maging tapat tamo king Ginoo. Faith without action is dead. Yun, tama. Kristiyano ko pag maragul ko. Salamat po. Imigs po ini. Ay, hello, si Mig. Congratulations. Oo. Meron ka pa ba dyan? Meron pang isa din dito. Okay. Pwede kong basahin muna. Kay Bradley naman. So, kasama rin nila doon. Sabi niya, faith is the best medicine for those people who are suffering. More power po, Mama, kaya programa yung Barkadahan kay Kristo. Salamat, anak. So, galing po doon. Salamat. Anybody else? May Yung- mga ano pa dyan? Yung nag-text po sa atin from 8024, nagtatanong tungkol sa kumpil. Sasagutan namin yung text ninyo maya-maya after. May ano po kasi ito, special needs Oo. for the Special oo, preparation. sa kumpil. So sasagutan po namin yan mamaya. May sasabihin po si Abseto? Kumpil? Ay, hindi Opo, po. yung kanina, sasagutan po natin. Mamaya. itetext ko. Mamaya. Oo, mamaya. Oo. Hindi, yung sinabi natin na Faith. faith, kung minsan po, with due charity, with due respect, wag nating pinaglalabanan ng faith and good works. Right. They Dapat belong to one magkasama yan. another. Oo. Kasi sabi nga na James 2:14, no? Chapter 2 verse 14, faith without good works is dead. So our faith as Saint Irenaeus, Opo. isang santo yan, sabi niya, the glory of God is man fully alive. Alive. Meaning to say, great faith in God. So, to be fully alive, dapat yung faith natin ay nagbubunga. Nakikita Ano po? Anong bunga niya? Charity, forgiveness, works of justice, truth. So, kasi chapter 25 of Matthew, lahat doon ay kung tingnan mo, good works lahat eh. Opo. I was hungry, And you fed fed me. me. I was thirsty, you gave me drink. I was
a stranger, you welcome me. I was naked, you clothed me. Clothe me. I was sick, you came up to me. I was in prison, you visited me. Whatever you have done, hindi siya nasabing believe eh. Although there is no contradiction. Whatever you have done it with faith. Ayan. You have done it not only with faith, but because the fullness of faith is charity. If you look at chapter 13, 1 Corinthians 13, there are three. Faith, hope, and love. And love is the The greatest. greatest, yes. Huwag naman natin pagpokla-pokla yung mga virtues. Huwag ninyong paglabalabanan yung mga virtudes. Faith, hope, and love. And the greatest is love. They are inseparable. Yes, oo. Kasi yan, no? Parang three dimensions of faith yan. Faith, Yes. hope, and love. At speaking of faith again, at nag-text naman si Willie. Sabi niya, ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Ang katatagan nagbubunga ng pag-asa. Ito po ang palaging nasa isip ko. Sabi niya. Totoo po yan, Tama totoo yun, po no? yan. Opo. Pagtiyaga, nagbubunga Opo. daw ng katatagan. Ang katatagan, nagbubunga ng pag-asa. No? Very good, anak. Keep it up. Tingnan Thank you. natin ang ating pananampalataya sa mas malawak na pananaw. Huwag kayong makitid tayo Katoliko. Katoliko gusto sabihin universal. Universal. Hindi narrow-minded. Oo. Malawak. Oo. Meron pa tayo dyan. So, yun, no? Malaki ang role talaga, ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng tao. At kasama dyan palagi ang action. Sabi nga ni Pope Francis, no? Think well, feel well, do well. No, yun ang famous lines niya nung pumunta siya dito, no? Know him, love him, serve him, di ba? Yun ang nasa Catechism of the Catholic Church. Sinimplify lang niya ang pagkasabi sa ating common language. So madaling sa UST yun nung sinabi niya yun, di ba? Nandun ako noon. Narinig ko. So yun, Sister Karen, baka meron ka pang gustong idagdag. Yung ating mga, actually, Ayan, meron dumating na sa'yo. From 2272, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Tama nga naman sa ating gospel for the day. Lean not on your own. Yun yung napaka central, no? Para sa akin, hindi ko alam kung heretical. Pero yung sabi ni Santo Tomas nga, I have to see to believe. Kasi kung hindi natin alam kung anong iniisip niya at that time, Oo. siguro confused siya. Kasi posible nga naman, maniniwala ba ako sa sinasabi ng mga kasamahan ko? O maniniwala ba ako dun sa mga nagbabantay sa aking Panginoon? Dun sa kanyang puntod? So Oo. siguro may kasamang dasal yung kanyang pagsabi na I have to see to believe. Oo, no? At saka yung critical na point dito ay ang faith ay talagang kailangan natin pagka tayo ay may crisis, no? O pagka meron malaki tayong problema, Opo. na demalas tayo, namatayan tayo, nasunugan tayo. Nakakulong Halimbawa, tayo. you are a family doon sa Yolanda area. Ikaw lang ang survivor, namatay ang tatay, nanay, asawa, anak mo. O, anong gusto meron bang Diyos? Oh, yun palagi Opo, tinatanong. mayroon bang katarungan? At mayroon pang talagang mayroon bang talagang in charge sa mundo? Oo Pag nga, pinabayan ako. Opo, Kaya, ganyan ang sinasabi nila. Well, masakit yan, pero totoo yan. Kagaya na si Jesus pinabayan din. My God, why have you forsaken me? Opo, Kaya yun na lang po ang masabihin natin. Na yun nga walang nangyayari sa atin na hindi nangyari muna kay Jesus. Pero masakit pagka tayo ang dumadaan ng mga agoniya, ng mga hindi na-deserve na sakit, kadamalasan, at kapalpakan, kahiyaan. Ay, nako, ay gusto mo ay mahulog ka na sa lupa. Ay, Oo nga. mawala ka na sa lupa. Opo. But then we look at the cross. Sabi nga ni Pope Francis sa mga estudyante sa UST, no? Kasi umiyak yung estudyante, no? Opo. Holy Father, sabi niya, karamihan sa Bakit mga kabataan, pinabayaan mangyari kagaya sa ko amin? po, kami ay
walang edukasyon, wala kaming hanap buhay, kaming mga magulang, hindi kami natatapos. Marami po ang mga mahihirap sa amin. Ay, hindi sinagot ng papa. Wala sagot yan eh. Oo nga. Sabi niya, Niyakap lang. look at the crucifix. And then not look at his mother. Oo. Yun lang ang sinabi niya. Opo. So, is a very good catechist. The Pope is a good teacher. At saka simpleng-simple yung catechesis niya. Sa madali mong maintindihan, That's no? correct. Yeah. Kasi sanay siya talaga na pumunta sa mga slum areas. Oo nga eh. Hindi, unlike, hindi naman better than comparing with other popes. Pero, di ba, theologian, tsaka philosophers, yung mga nauna nating mga Santo Papa. Kaya siya hindi ba kinitriticize siya sa Radical. Laudato Si? Opo. Yung kanyang encyclical on ecology. Opo. Sabi niya, the Pope should not make statement about science. You're mistaken. The Pope is a scientist. Correct. He's a chemist. He's a chemical engineer. Alam ng Papa ang sinasabi niya. Kaya nga. At saka actually, pag binasa mo yung wordings ng Laudato Si, hindi naman niya inimbento yun overnight. Ay, alam niya nako. yun. Mga 1990s It's a source pa. of, that is the fruit of the research of experts Right. of all faiths, not Yun, just Christians. oo, tama. Even, he said, even, I think you are the one who told me, even consulted atheists. Opo. Yeah, because an atheist, an atheist is a human being. Opo. It's Natural. affected by Tama. climate change. Tama. It's affected by din siya. natural disaster. Potsdam yata. Basta it's a think tank. It's a institution of scientists. Sila yung experts sa field na yun. Sino yung kukonsultihin mo? Oo nga. At hindi nila alam, actually, may isang Filipino scientist Na na kinonsulta pare niya? Wow. na nagnalo ng one of the may group kasi na yung mga Nobel Peace Prize winners. Nandun sa Manila Observatory si Father Jet Villarin. Tignan mo, no? Jesuita. Oo. Ka-order. Ka-order pa niya, no? Yung rector ng Ateneo. President po, opo. President. Mga 90s pa yan. Involved na yan sa climate change. So, meron na naman tayong pumasok pa rin, galing naman kay James. Faith allows us to believe that the invisible God can do what is physically impossible. That's right. Di ba? No, At kagaganda ng mga sharing nila. Ito, sa tingin ko, agree si Aposeto dito eh. Sabi ng texter natin, be merciful to those who doubt, snatch others from the fire and save them. Totoo po yan. Kasi Ganda nun. our God is a God of mercy and compassion. Opo. Kaya sabi nga nila, God is so compassionate to us that even how sinful we are, before we die, He always gives us a last chance. That ito isang teorya ng theologians. Before we die, maski na kayo makasalanan, ma-illuminate yung mind mo. For the last chance, you choose God or not. Opo. So, that is the last chance. Maski na ikaw ay binaril, ikaw ay namatay ng violently or drastically, ay hindi ka natatrap ng Panginoon. Hindi ka isasanksyon. Ayon sa teorya ng nabasa ko, bibigyan ka ng elimination ng a few seconds so that you'll see what is good and then what is evil, and then you are given a chance to follow Him. To follow and repent. Ay, sarap nun. Galing. Napaka-consoling naman sinabi ni Apong Seto na yun. Ano? Hindi sa akin yan, nabinasa ko. Opo, senior niya. No? So, wag po tayong mawala ng pag-asa, no? Basta't importante po yun nga, faith nga. Meron pa ba tayong mga... Okay, so malapit na pong matapos ang ating isang oras. Nako. Parang kulang, nabitin po tayo, no? May mga announcement po ba tayo? Wala naman. Wala pa naman. Okay, so as usual po, ako po ay na-announce ko yung ating misa sa Sunday sa Pampanga Provincial Jail ay 9:30. Si Among Oliver Yalong po ang magmimisa. Very good. Opo. Father Oliver. Opo, at Salamat. opo, at pumayag po siya na magpapakumpisal po siya doon sa mga nakalinya pa rin mangumpisal. And as usual po sa Zelda 3, yung kanilang Bible study every Monday at 1:30.
Yun po, every Monday po yun. At yun nga, wag po tayo mawala ng pag-asa. Ito pong mga kasama natin nga dyan, no? Lagi sinasabi, makakalwal kay pa po kaya, makakalabas pa po kaya kami at makakasama namin yung mga kamahal namin sa buhay. Ayun, nagsimula na. Oh, yan na po. Nagsimula na nga po. Kaya namamangha at babalik daw at magsisimba pa rin kahit na nasa labas na. Praise the Lord. Opo, tutulong para po sa akin, sabi nila. Si Apong Seto, baka meron po kayong malapit na po tayong matapos. Ating kong Binabati panalilin. ko po yung mga kapatid ko sa Presidio. Huwag tayong mawala ng pag-asa at mag-participate tayong actively sa Eucharistia. Kuminsan si Father Mon na Opo, siya po pala. nandun. At dumami po Father yung Oliver. nagko-communion, amo. Hindi lang ako pwede sa linggo dahil ay Foundation Day, 65th year anniversary ng Mother of Good Counsel Seminary. opo, Saka meron tayong bagong obispo ang Kapampangan. Sino po nga? Alumnus ng Mother of Good Counsel Seminary. Sino po? Sakop lang ng Bataan, pero Tiga-Angeles ito. Bishop-elect Victor Ocampo will be assigned in Gumaca, Quezon. So, congratulations. meron na naman tayong isang obispong obispo. Kapampangan. Oo. Naku, ang sarap na mapakinggan, ano? Malapit na magkakakardinal ng Kapampangan. Sino kayang maunang cardinal? Basta magdasal tayo. Hindi posible yan. Opo. Sister Karen, baka wala ka Wala naman po. Ang lakas ng ating mic, ano? Si Sister. Binabati ko lang po yung mga classmate ko dyan, Luminary 2016. Hello po. Naku, ayun. Hello daw, mga luminary. Yes po, yun yung pangalan ng batch namin. Oh, luminary. Ilaw. Niya po. Yes po. Sala. Ay, ang galing ng batch na yan. Talaga. Mukha nga yung isa lang dito magaling na At work and at play. Kakilala ko yung ilan sa kanila, di ba? Binabati ko rin yung Bucharest General ng Missionary Benedictine Sisters. Ay tiga San Fernando, si Mother Lumen Dungka. Ay, si Sister. Scholastican yun. Bucharest General, gusto yung pangalawa sa Mother General. Opo, scholastican po yun. Pagdasal natin Opo. kung Sister Lumen. kung ng Panginoon, kung kanyang will na maaari siyang maging Mother General. Wow. Oo. Ako, General Catastrophe na. Ito talaga. So, Ayaw General Disaster. Tapos ito talaga. Tatay na tatay po namin kayo So anyway, kami po'y nagpapasalamat at kayo po'y sinamahan ninyo kami ng isang oras ng ating talakayan tungkol sa faith. So kung gusto po ninyong malaman ng mga tungkol sa faith sa ating Biblia, pumunta po kayo sa Hebrews chapter 11. Doon po ay makikita ninyo lahat tungkol sa faith, no? Hebreo chapter 11. So, ang aming pong parting words lang po sa inyo ay sana po manatili kayong nananampalataya, manatili kayong nakakapit, at huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil ang ating Panginoon po ay laging nandyan, ang ating mabuting pastol. So, yung aming parting message, keep the faith. And fight a And good live the fight. faith. Yun ang mga Irish. Opo. When they meet you, they don't say good morning. They say, keep the faith. Yun. Pero very sad. Mas nakalimutan na nila yan. Opo. Si St. Paul naman po. No, sabi niya, I kept the faith and fought a good fight. When I ran the race, I kept the faith and fought a good That's fight. right. Opo. And then the crown of imperishable value is waiting for me, ha? Yun, no. Yun. Hindi lang yung tapos ka, meron ka pang corona na imperishable. Naku, meron pong pahabol na greetings daw po. Sabi po, pakigreet po ng batch 94. Okay. Yun po maghatid ng statue sa Baguio. Ewan ko kung sino Anong ito. statue? Ewan ko kung anong statue nga ito Basta yun po, batch 94. Okay. Ito, Don Bosco, batch Don 94. Bosco. Maghatid daw ng statue ni Don Bosco sa Baguio. Kabatch nung anak ko. Kabatch nung... Malapit na tang Golden Jubilee ng Opo. Don Bosco in Pampanga. Opo. Next year. And then, sa Baguio daw po, dadalhin nila yung statue ni Don Bosco. So, pinapagreet po, batch 94 ng Don Bosco, nakasama po ni Taytay at saka ni Anton Enriquez. Yan. Anak po yun yung si Anton. Okay, good luck and congratulations sa ginagawa ninyo. It's time. We have just 1 minute. Any more parting words?
Yes po, it is healthy to say our true feelings to God. It's a way po para lalo pang ma-deepen yung pakikipag-communicate natin sa Kanya. Wow, naku, huling hirit ng ganda. Okay, so oras na po. Salamat po sa inyong pakikinig. At tayo po'y magdadasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Panginoon, salamat po sa regalo, andog ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maski na kami po hindi karapat-dapat, pero pinili mo kami para sa maging anak mo sa pamamagitan ng regalo ng pananampalataya. Basbasan mo po lahat ng mga Kristiyano at sana yung hindi rin Kristiyano na isang araw ay makilala ka at tanggapin ka sa pananampalataya. Basbasan mo po yung mga martir na naghandog ang kanilang buhay sa iba't ibang sulok ng mundo, na sila po ay namamatay, inahandog ang kanilang buhay para kay Kristo sa kanilang pananampalataya. At kami pong na namumuhay na normal at ordinaryo, sana po kami ay bigyan ng katatagan at ng lakas na loob na isabuhay namin ang pananampalataya. Kami na hindi namin makikitulad sa mga martir. Sana po, kagaya sabi ni Pope John Paul II, we who don't die for the faith, may we live for the faith. Ito po ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Sumayin ang Panginoon At sumayin niyo rin. pagpalain ka ng mga pangyarihan Diyos, Aba, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Keep the faith. And fight a good fight. Gandang gabi po sa inyong Salamat lahat. pong marami. Okay. Lalong-lalo na sa may-ari nitong Bright FM FM 91.9. 91.9. Okay. Maraming salamat po. Lala. Thank you.